Bilyones ang nakubra ng tatlong kumpanya ng pamilya De Leon. Hindi lang sa Marikina, kundi sa ilan pang lugar sa Calabarzon. Pumalduman sa gobyerno, delayed pa rin ang ilang proyekto kahit taon ng paso ang mga kontrata nito. Ang detalye sa exclusive Politico Update ni Joas Malimban. Tatlong construction firms na nakapangalan sa iisang pamilya ang tila top contractor ng Marikina City sa nakalipas na 3 taon. Mula 2023 hanggang 2025, 30% ng total infra project budget ng lungsod awarded sa mga kumpanyang Bell Construction, LTDL Builders at Streamline Builders Corporation ayon sa datos sa DPWH Transparency Portal. Nakapangalan kay Elmer De Leon ang Bell. Sa anak niyang si Lowell De Leon naman nakapangalan ng LTDL. At sa isang Rodolfo De Leon, nakapangalan ang Streamline Builders. Ang tatlong kumpanya matatagpuan sa iisang address sa Marikina City. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakasecure ng 150 contracts worth almost 4.5 billion pesos from 2016 to 2025 ang tatlong kumpanya sa Marikina City. Pero sa patuloy naming pagsusuri, natuklasan naming hindi sa Marikina kundi sa Calabarzon makikita ang pinakamalaking bulto ng mga kontrata nito, partikular na sa lungsod ng Antipolo. Mula 2017, aabot sa 65 contracts worth 2.4 billion pesos ang na-award sa Bell Construction. Samantalang 143 contracts worth 1.4 billion pesos ang nakuha ng Streamline Builders. Mula 2016 hanggang 2025 naman, aabot sa 156 contracts worth 1.8 billion pesos ang napanalunan ng LTDL Builders. Kung susumahin, a total of 364 infra projects worth 5.7 billion pesos ang hinawakan ng De Leon Construction Firms sa Calabarzon sa loob ng 9 na taon. 361 dito makikita sa Antipolo City. Ang tatlo naman ay multi-purpose buildings na matatagpuan sa Santa Rosa at San Pedro Laguna. Kung isasama ang Calabarzon projects sa Marikina City projects ng De Leon family, aabot ito sa 514 projects worth 10.2 billion pesos sa loob ng 9 na taon. Pero kung susuriin ang mga datos ng DPWH, tila kapansin-pansin ang umano'y delayed projects ng nasabing mga kumpanya. Halimbawa, out of 17 projects ng Streamline Builders na 2023 to 2024 pa dapat tapos, 8 o halos kalahati ang nananatiling ongoing ang status sa DPWH Transparency Portal. Out of 28 projects nito na 2024 to 2025 pa dapat tapos, 15 o mahigit kalahati ang hindi pa rin naaabot ang 100% completion status. Samantala, walang ni isang natapos sa mga 2025 to 2026 projects nito sa Calabarzon. Ganito rin ang kaso sa mga kumpanyang Bell Construction at LTDL Builders. Sinubukan naming hingin ng panig ng De Leon family pero hindi pa ito tumutugon sa aming mensahe. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Matatanda ang unang nabanggit ang Bell Construction sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 2025 matapos itong akusahan ng flood control king na si Curly Discaya bilang tagakuha ng pera para kay Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro, isang bagay na mariing pinabulaanan ng kongresista. Ayon sa DPWH, ipasisilip na rin sa regional and district offices ang mga nasabing kontraktor sakaling mayroon itong nilabag na mga patakaran sa procurement ng mga proyekto. Nananatiling bukas ang BNC para sa panig ng pamilyang De Leon. Joas Malimban, Billionaire News Channel.